Kapag nagkamali yung kaopisina mo sa trabaho, huwag mo siya i-comfort. Huwag mo siya sasabihan na okay lang yun, walang mangyayari masama. Dapat takutin mo siya. Dapat sabihan mo siya ng lagot ka, tatapusin ka ni boss pag nalaman ni boss yan. Para matakot siya, para umiyak siya, para mag-resign siya. Kasi kailangan mo siya matulungan na mag-explore na mas magagandang career opportunities sa labas. Kapag dahil sa kalokohan mo, nakulong ka at binigyan ka ng one phone call, huwag kang tatawag sa kamag-anak mo. Ang tawagan mo yung boss mo. Sabihin mo hindi ka makakapasok kasi nakakulong ka. Tingnan mo, siya magpapiyansa sa'yo kasi marami ka pang kailangan tapusin na trabaho eh. Kailangan ka pumasok. Ako lang ba ha? Pero naiisip ko minsan parang gusto ko sa ladies room na lang ako mag-CR ha? Hindi na sa men's room. Kasi pag nakasabay ko yung boss ko sa CR, hindi pa ako tapos magsara ng pantalon ko. Tsaka hindi pa rin siya tapos magsara ng pantalon niya. Ang dami na niyang sinasabi sa akin tungkol sa trabaho. Panay na ang follow-up sa akin. Hindi ko naman matakbuhan kasi bukas pa nga yung pantalon ko. Pag nagmadali naman ako, maiipit ako. O, lampas na tayo sa kalahati ng 2026 ha. O, ang bilis no, di ba? Ganyan talaga, mabilis talaga ang panahon pag araw-araw ka nabubisit sa trabaho. Kung inis na inis ka na sa sarili mo, huwag kang mag-alala ha. Hindi ka nag-iisa. Andito pa kami oh. Naiinis din kami sa'yo. Bago ka magalit dun sa kaopisina mo na nagsusungit sa'yo, kailangan mo ma-realize na lahat ng tao may internal battles na pinagdadaanan na hindi nila sinasabi sa iba. At yun yung dahilan kung bakit masungit sila. Kaya dapat pag may kaopisina ka na nagko-confide sa'yo ng mga problema niya sa buhay, i-chismis mo yon sa buong department para malaman nila na may pinagdadaanan yung tao yun. Para hindi na sila magalit pag nagsusungit yung kaopisina mo na yun. O diba nang chismis ka na nga, natulungan mo pa yung kaopisina mo para walang magalit sa kanya. Hindi na pare.